Tingnan natin ang reaksyon niya ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. nang tinanong ito sa kanya ang lumalaganap na PDEA leaks at ang pagkakaugnay niya bilang involved sa drug addiction sa partikular na droga na cocaine. Tingnan natin ito at tunghayan natin ito and then magkukomentaryo ang ating dalawang kasamahan dito sa Pilipinas nating mahal. Well daw po, Mr. President. Pinagtawanan niya at nilayasan ang isang napakaseryosong pagtatanong. On those points na binanggit mula sa tatlong magkakasunod na ulat at pinagtawanan lang ni Marcos Jr. bilang Pangulo ng Bansa ang ganitong kaiskandalosong mga revelations na lumalantad at sumasambulat ngayon. How do you like to react to this? Unahin natin si Sis Monk and then si Attorney Marlon. Grabe. The President should take this seriously. Kasi credibility niya yan. Dapat seryosohin niya. Hindi, yung actions niya very defensive, nag-evade siya. Guilty ang aura, ang dating niya. Takot siya na harapin yan. Dapat hindi niya pinagtawanan yan. Lalong magagalit ang taong bayan kasi tatakasan na naman niya yung tanong na yun. So, yun ang take ko sa kanya. The President dapat seryosohin din niya ang seryosong tanong ng taong bayan sa kanya. Okay. Attorney Marlon, your reaction after dito sa nakita mong mga ulat na nagpapakita ng napakaseryosong, iskandalusong pattern of revelations against the integrity and competence now of the President amidst this PDEA drug leak scandals. Attorney Marlon. Gusto kong i-put into perspective yung pinag-uusapan natin na PDEA leaks, no? Kasi may mga statements yung may ibang senator, for example, Senator Escudero yesterday, ang sabi na hindi dapat natin pag-usapan yung laman ng PDEA leaks na yan. Kasi ang pinag-usapan naman natin is kung paano na re-reveal yung mga state documents. At hindi natin dapat tinatawag yung mga iba't ibang tao kasi hindi naman yan di ba parang sinasabi niya mismo ng pag-conduct ni Senator Bato at pagtawag sa mga ibang resource persons or resource ng Senado ay sinasabi niya na mali, no? Dapat hindi tinatawag yung mga ibang tao. Kasi ang issue lang naman dito si PDEA leaks. Ang problema kasi si ganito, sinasabi ni Morales may document, sinasabi ng PDEA mismo walang document. And how do you prove na mayroong document? By looking at the circumstances or what is inside the document. And one of them is, halimbawa yung actress na yon, kinonfirm niya kahapon na sa kanya yung unit. Okay. During the time na may operation. Kinonfirm din ng PDEA na sa kanila yung masasakyan. So these circumstances would show na mali ang PDEA. Ibig sabihin, they cannot say na walang document. Kasi simple lang yun The document is in their possession or not. But circumstances would show by inviting resource speakers would show na totoo ang document. So nagkakaroon ngayon ng dalawang issue. Ang pag-leak doon mismo sa document at ang pangalawa is yung nilalaman mismo ng document. So sinasabi mo, Attorney Marlon, sa perspektiba ng isang abogado, litigant lawyer, na marunong sa proseso ng pag-discovery ng mga ebidensya at pagtutugma ng mga salaysay, hindi imposible na totoo ang mga nire-reveal ni Morales na naganap ito sapagkat mayroong mga pangyayari at mga bagay na nag-uugnay at tumutugma sa kanyang mga sinasabi outside of the document's presence. O kasi kung yung perspective ng mga ibang senator is walang documents, walang na-leak na document, bakit pa tayo nag-uusap? Iyon. But the agent is insistent na sabi niya, meron pong dokumento. And because you cannot just go to PDEA and say, nasaan yung dokumento? Kasi sila mismo ang nagdi-deny. Then you look at the circumstances na nasa loob ng dokumento to prove whether or not that incident happened. Gaano kahalaga yan, Attorney Marlon? That would establish the existence of the document. Diba? And that would also establish... That would belie the PDEA. At ang tanong ngayon, go. Hindi na ang nag-leak ng information ang tanong. Sino ang nagtago ng document? Good question. Mga kababayan, Attorney Marlon Busantog, Sis Monk, na-hit ni Attorney Marlon. Ang tanong ngayon,
Hindi na ang katanungan dati na authentic ba or existing ba ang dokumentong ito. Ang tanong ngayon, batay sa dalawang sesyon sa Senado at consistency on the revelations of Morales at ang pag-reveal ng mga sirkumstansya at mga bagay na magkakadugtong sa kanyang sinasabi, ang tanong na ngayon ay sino ang nagtago at sino ang nagwala at pilit pinagtatakpan na hindi lumabas ang pre-operations report at ang authority request to operate including ang deposition